Sa inihanda raw na complaint affidavit ng whistleblower na si Jeff Tumbado, dinedeliver ni LTFRB Chairperson Teofilo Guadis ang koleksyon ng pera kay DOTR Secretary Jaime Bautista. Ayon yan kay Mar Valbuena ng transport group na Manibela. Sabi ni Valbuena, co-complainant siya sa ihahain pa lang na graft complaint sa Ombudsman laban sa mga opisyal ng LTFRB at DOTR kaugnay sa mga ibinunyag ni Tumbado. Papogi ito ni Chairman Guadis. Dinadala po ito kay Secretary Bautista at ang sinasabi daw sa kanila, dadaling po ito sa Malacanang, pampapogi daw po. Para daw po maging malakas sila at hindi sila matanggal at magtuloy-tuloy po yung kanilang pagkakaupo doon sa pwesto nila. Ayon kay Lupit nung So, kasama daw di umano si Secretary Bautista na nilalagyan ng Guadis para maging malakas daw sila at hindi sila matanggal sa pwesto. In line with that, sino kaya yung congressman na dalawa na malakas para hindi sila matanggal sa pwesto? Hirap. Ang hirap naman ulaan niya, banat ba? Sino yung dalawang kongresista na malakas sa Malacanang para hindi sila matanggal na sekretary at saka ting ning 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 ning. Hirap ulaan nun Sino kaya yung dalawang kongresistang malakas sa Malacanang? Dali, isipin ko muna, baka mahirap mahirap, maisipin natin. Malakas sa Malacanang na dalawang kongresista. Nako. May pa-premyo ba? Wag ganon. Magtito ba yan? Mag-angkol, hindi magtito. Mag-angkol, ha? Valbuena, sinabi raw ni Guadis kay Tumbado na kasama sa partehan ng koleksyon ang dalawang kongresista. 5 million pesos di umano ang lagayan sa bawat transaksyon tulad ng bagong ruta o prangkisa ay kay Tumbado. 2 million pesos naman kada buwan ang quota ng bawat LTFRB Regional Director kaya dito pa lang hindi na raw bababa sa 30 million pesos ang koleksyon kada buwan. 30 million? Kaya naman pala dilat na dilat ang mga mata ng mga kongresista natin Talagang makakita ka ba naman ng 30 million Talagang dilat na dilat yung mga mata Mariin namang itinanggi ni DOTR Secretary Jaime Bautista ang pag-uugnay sa kanya sa anomalya, wala raw itong katotohanan. Kung may akusasyon, sabi ni Bautista, dapat may ebidensya. Hindi raw niya pinapayagan ang anumang anomalya sa DOTR. Para sa grupong Manibela, hindi lang daw dapat si Guadis ang suspindihin kundi lahat ng LTFRB Regional Directors. Hindi rin daw dapat DOTR ang mag-iimbestiga sa mga alegasyon. Imbestigahan yung DOTR. May imbestigahan niya. Sino? Kasangkot nga daw, di umano according to them. Di umano, according to that whistleblower, nakasangkot daw si Secretary. Tapos DOTR ang mag-iimbestiga. Ano to? Dinaloko nyo kami? Kinagago nyo kami? Kung ang DOTR po na isinasangkot, mamaki ang mag-iimbestiga, hindi tayo makakaasa na magiging patas yung investigasyon. Independent investigation din ang panawagan ng ibang transport group. Pero sabi ni Obet Martin ng Pasang Mazda, wala naman silang narinig o naranasang pangingikil sa LTFRB. Paano? Busog na busog kayo kay katabi nyo si Guadis nung nagpa-press con, katabi nyo pa. Naturalmente, alam naman kaibigan nyo May 50 taon na rito. Pero yung lagayan na yan, alam mo hindi lagayan yung amin kuminsan, pamerienda. Normal yung Pilipino. Oo nga naman. Mirenda. Malay mo nga naman. Naalala ko yan noong mga may press ko na mga artista, may pamerienda rin May press releases nga din na brown envelope na wala namang kwenta yung sulat-sulat dun sa loob. Hindi yun ang
Hindi totoo. May press release na sa envelope, brown envelope, sealed yan, ha? Talagang sealed siya. Hindi pwedeng buksan ng sino man. At ibibigay mo ngayon yan dun sa mga reporter na pupunta. Nakasil yan, no? Tapos, kasi bakit nakasil? Minsan kasi depende kung sino, kung matikas yung reporter, mas mataas. Pag hindi matikas yung reporter, mababa lang. Merienda. Narinig ko na yan, sir. Kaugalian natin nagpapamerienda, pero lagayan wala. At doon sa ganyang kalaking halagang 5 million, wala akong alam na ganyan. Ang alam daw nila si Tumbado ang di umano'y corrupt. Kanya siya tinanggal ni Chairman Jojo Guades, nahulihan siya na gumagawa siya ng korupsyon. Sinuspend siya. Gumawa na siya ng mga aligasyon. Wala pang tugon dyan si Tumbado. Sa isang pahayag naman, sabi niyang personal na desisyon daw ang kanyang Puro pala mga... Puro pala kayo mga kurikong dyan, eh. Sa LTFRB, kaya na wala nangyayari sa modernization ng bansa natin sa jeepney. Puro kayo kurak. lantad at wala raw nag-udyok sa kanyang gawin ito. Wala rin daw siyang kaugnayan sa grupong Manibela. Nalulungkot naman daw siya sa pagkakasuspindi ni Guadis. Sabi rin niya, wala pa siyang binabanggit na anumang pangalan ng personalidad na may kinalaman sa anomalya. Nako! Sinisika pa naming kuna ng pahayag si suspended LTFRB Chair Teofilo Guadis. Wala pa ring bagong pahayag ang Malacanang. Itinalaga naman bilang OIC ng LTFRB si Attorney Mercy Paras Lainez. Nako po. Alam nyo, ito lang makinig kayo mga taga LTFRB. Alam nyo, lagi nyo lang tatandaan yan. Basta ang panis na ulam, kahit ilagay mo sa refrigerator yan, mangangamoy at mangangamoy yan. Yung nangyayari sa inyong hindi nababayaran yung mga subsidy, nangangamoy. Bakit ang tagal-tagal? Nangangamoy. Bakit hindi maintindihan? Lagi na lang yan, prangkis. Nako, meron pa akong alam. Yung prangkisa na yan, nakala ninyo sa jeep lang yan. Nako. Alam nyo, kayo na lang mga kababayan. Kayo mga nag-grab. Kayong mga nag-motorcycle taxi. Bakit minsan ang taas ng presyo ng singil? Yung grab grabe. Lalo na pag rush hour. Bakit ang taas-taas ng singil? Kasi nga, konti sila. Bakit konti kanyo? Kasi ang tagal mag-release ng franchise ng LTFRB. Bakit kanyo? Ewan ko bakit ang tagal. Kasi pag may problema, matik na ho yun. Pag may problema, kailangan lapitan ang mga opisyal. Hindi. Kaya nga sabi ko sa inyo yung mga alam ko, marami sa inyo, hindi kayo nag-jeep, kaya hindi nyo masyado nararamdaman. Grab na lang. Motorcycle taxi, bakit kaya ang hirap-hirap? Bakit? Isipin mo ang dami-daming walang trabaho. Ang dami niyan. Pero bakit kulang pa rin yung mga nagmo-motorcycle taxi? Bakit kulang pa rin yung nag-grab? Kumikita naman sila na maayos. Bakit kulang pa rin? Kasi nga, laging problema dyan yung franchise. Ang tagal mag-release ng franchise. How did I know? Because I have friends na nag-antay pa ng franchise nila for Grab. Mga ganyan. Talagang ang tagal-tagal daw. Kailangan maipon muna, bulto-bulto muna. Kasi kailangan lakarin muna yung bulto-bulto na yung para ma-approvean. At sabi nga ni Manong na nakapula, merienda lang naman daw ang katapat. Ako hindi naman ako pinanganak ngayon lang, Lahat naman tayo sigurado alam ho yan, hindi lang merienda. Wag tayo maglulukuhan. Tayo na lang naglulukuhan pa tayo Lukuhin nyo na ho yung mga iba, yung mga babae. Okay na kami doon, lukuhin nyo sila, pero... Hindi ako okay doon, Huwag nyo niloloko ang babae, minamahal ang mga babae. Lukuhin nyo na yung iba, pero yung kami, lukuhin nyo, merienda lang ang katapat. Yung mag-a-approve ng... Ito na nga lang simple lang simple lang mga kaibigan. Simple lang.
Yung LTFRB chip nila, pamimeriendahin mo lang yun. Matatanggap ko pa kung sabihin, wala talagang bayad dyan. Kaya lang hindi. Ang sinabi, hindi, merienda lang yan. Mga direktor na nagbibigay ng yung franchise, pamimeriendahin mo? Para mo na rin nilaglag. Hindi, isipin nyo to Para na rin nilang nilaglag. Merienda lang ang katap. Ang cheap naman ng mga nun. Tayo ba, ano ba? At cartoons ba ito? Naglulukohan ba tayo dito? Hindi, huwag tayo maglukulan dito. Merienda. Maniniwala pa ako siguro kung may merienda tapos may ginto doon sa loob ng cake, di ba? Napaka-lokohan naman ho ito. Para tayo naman tinatarantado sobra na.